Kapag ganito ka, ay magsisi ang mga magiging partner mo kapag nawala ka. Yes, take note ha, mga. Ibig sabihin, sa bawat may darating man sa'yo na magiging partner, at kapag ito yung mga gawain mo, ay matitiyak natin na masisigurado talaga natin na which is magsisisi po sila na pagdating ng araw kapag nawala ka. And ito nga mga utol, no, hindi ibig sabihin na kahit sigma ka or alpha ka man is worth it ka nang mahalin or hindi ka naiiwan ng partner mo. Kasi pagdating kasi sa ibang tao din, no, hindi natin yan sila hawak. Hindi natin yan makokontrol. Kahit alpha ka man or sigma ka man or kung gaano mo man kinakategorize yung sarili mo, ay hindi pa rin yan tatalab kapag ang tao is walang interest sa'yo. Lalong-lalo na kapag iba lang talaga yung pakay sa'yo. Even nga sa mga sikat na tao, no, hindi naman lahat na humahanga talaga sa kanila eh. So meron at meron pa rin talaga na pwede kang gigibain, pwede kang gagamitin, pwede kang lolokohin. So pagdating sa relationship, even me, no, hindi ko kinakategorize talaga yung sarili ko. Kung ano man ako, no, kung alpha man or sigma or whatsoever man sa kung anong tawag nila dyan. Kasi ginagawa ko na lang through actions. Bahala na yung tao yung magpasya. But ito nga mga utol, kung napapansin ninyo, sa mga alpha kuno is mahilig sa salita, madaldal. No, pagdating sa comment section, ayaw magpatalo. Meron bang alpha na ganito? So, but ito, ang usapin na ito mga utol, or yung topic natin is sa karakteristik ng isang tao, na kung ano kasi yung pinapakita mo, ay nagmamatter talaga ito. Na para magsisi din yung partner mo someday. Na kapag kayo ay nagkahiwalay man, niloko ka, or binaliwala ka. Hindi man natin masasabi na sa ngayon, oo, binabaliwala ka. And then magsisisi siya ngayon din? Hindi. No? Hindi natin masasabi ngayon siya magsisisi, kundi pagdating talaga ng araw. Kasi ito, sa gawain na ito utol, siguraduhin nyo lang na naggagawa or ganito kayo magtrato sa mga partner ninyo. Kasi kung hindi man, kahit ano pa yung gagawin mo dyan ay hindi po hahantong sa pagsisisi or na magsisisi yung partner mo or yung magiging ex mo man balang araw. So ano ba yung mga gawain na ito? Ito ha, based din sa karanasan ko. Actually, ito din yung ginagawa ko eh. Ito yung mga nalalaman ko rin pagdating sa relationship na ina-apply ko talaga kung ano ang mas nararapat. And tiyak, ako mismo nakakagarantiya na yung ex ko po ay magsisisi talaga or nagsisisi na. Kasi alam ko yung worth ko eh. But ito nga, no, tatalakayin natin. Na una sa lahat, ano ba ang gagawin natin? Well, simple lang, no? Bilang gawain ng isang tao na mapagmahal. So wala kang ibang gagawin kundi gawin mo ang responsibilidad mo bilang isang partner. Mahirap pa ba gawin yon? Na dapat alam mo yan utol. Gawin mo yung part mo, gawin mo yung best mo pagdating sa relationship. As a partner ha, maging responsable ka lang. Hindi yung nagiging tamad ka, hindi yung nagiging batugan ka, irresponsable ka. Sino yung magsisisi sa'yo balang araw? Sino yung magsisisi na ex mo? Nahahabol-habulin ka, na gusto kang balikan, na yung tipong manghihinayang siya na sayang, no? Sana hindi ko naliloko yon. Pero kung tamad ka, wala kang ginagawa, puro ka lang ML, puro ka lang upo-upo dyan, no? Puro ka lang cellphone, is talagang iiwan at saka iiwan ka nang walang pagsisisi yung ex mo. Yes. So ganun pa man mga utol, kailangan is gawin mo lang yung responsibilidad mo. Yung role mo. Ito mapababae, mapalalaki. Yung role mo as babae and role mo as lalaki. No, ano ba yung role mo as babae?
Simple lang, kundi as magiging ilaw ng tahanan. And sa lalaki ganun din, magiging haligi ka ng tahanan. Na once na magampanan ninyo ito utol is magsisisi at saka magsisisi po kung sino man yung nag-iwan sa'yo na partner mo. Ito ha, sa madaling salita, kailangan mo lang magiging wife material. And sa lalaki man is kailangan mo lang magiging husband material. Kasi hindi po lahat ng babae at saka lalaki ay ganito no yung gawain pagdating sa relationship. Karamihan ay walang alam. Karamihan ay batugan, tamad. No? Na nagiging dependent, mapang-abuso, nanggagamit, naghihintay lang ng grasya. Naghihintay lang ng purpose. Yes! So, that's why, kung ganito ka utol, tiyak, magsisisi po yung ex mo once na iniwan or magkahiwalay kayo. But, ito ngayon, yung the most important thing na kailangan mong gagawin na para magsisi, na para magte-take effect yung pagsisisi ng partner mo kapag marunong kang umatras. Yes. Biruin mo utol ito, try to imagine this. Nagagawa mo yung lahat-lahat. Nagiging responsable ka. Nagiging wife material ka. Ay maggugustuhan at saka maggugustuhan ito ng partner mo. Kasi wala naman tayong ibang hinahangad once na pumasok tayo sa relationship. Kundi yung makahanap ng tapat, responsable, no? That's why dito pa tayo naaabuso. Pero ito na nga yung pinaka-importante sa lahat. Na kapag inabuso ka man, na kapag niloko ka man, na kapag inatsapwera ka man, na kapag may ginawa talaga siyang kasalanan na sinadya niya, ay dapat marunong kang umatras. Dito talaga umi-epekto utol. Na mas lalong magsisi yung ex mo na iniwan ka, na niloko ka, na kung bakit niya nagawa ito, na sinadya niya na gumawa ng kalokohan o ng kabalastugan. Yes, talagang magsisisi. Compare natin sa mapagmahal ka nga, no? Responsable ka nga, pero hindi ka naman marunong umatras. So, iniwan ka ng partner mo, nagkahiwalay nga kayo, na habol ka ng habol. Ikaw pa rin ito yung humahabol, naghihintay pa rin sa kanya kasi hindi ka umatras eh. So do you think magsisisi yung ex mo na ito? Hindi. Kasi once na ikaw mismo yung energy mo ay binabato mo sa kanya, hindi po yan magsisisi. Pero kung marunong kang huminto, marunong kang umatras, marunong kang tumigil utol, tiyak magagarantiya ko sa inyo. Hahanap-hanapin po ng partner mo yung kung ano yung nakasanayan niya sa'yo. And then, kapag wala na ito, or kapag nawala na talaga ito totally, is talagang dito na magsisisi yung ex mo. So kung ganito ka utol sa lahat ng karelasyon mo, mapagmahal ka nga, nandiyan ka naman, pero once na may ginawa siyang kasalanan, boom! Tinatapos mo kaagad. Tiyak, magsisisi po yung tao na yun. Yes! So yun po ang ginagawa ko. Yun po ang ina-apply ko. So sana'y magawa nyo rin sa tama. Okay? So yun po, kung gusto nyo talagang magsisi yung isang ex or yung isang yung mga partner ninyo, gawin nyo po yung strategy na ito. Hindi siya strategy, kundi dapat makasanayan mo na as ito yung gawain mo. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito, and then sa may mga katanungan man dyan, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin namin yan, lalong-lalo na sa aming YouTube channel. And then, sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo po kami sa aming FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits, usap-usap tayo doon. Maraming salamat, so ingat kayo. God bless and babu! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko.